O kapapasok lang po mga kababayan, kinasuhan na po ang OFW nating kababayan si Dean Chase. Pero ang nagkaso hindi si Madam Liza Araneta, kundi ang kanilang gobernadora na si Gwen Garcia. Kung inyong matatandaan mga kababayan, minsan nang tinawag ni Dean Chase itong si Gwen Garcia na wakwak, di ba? Yung o yung aswang daw mga kababayan, pero ewan lang natin kung kasali sa kaso yan. Gayon pa man, hindi lang si Gwen Garcia ang kinasuhan mga kababayan. Mayroon ding ibang personality ang nakasuhan. At hindi lang daw sila ang kakasuhan, pati yung lahat daw na nag-share sa video ni Dean Chase, nagkomento. Mga kababayan, pati nag-comment, kanila daw itong kakasuhan. Diyos mio, Marima. E paano kung aabot ng milyon? Milyon ang viewers si Dean Chase at milyon din ang nagkokomento. Mapupuno ang kulungan yan. Sampahan nyo ng kaso. Sampahan nyo ng kaso para maraming papakainin na naman ang gobyerno. At saan ikukulong ang milyon? Panoorin nyo po ha. Michael Dean Cano, Michael Dean Cano. aka Dean Chase, Pero mas kilala siya mga kababayan sa social media na Dean Chase. and Efren Umayan, aka Dong Efren, for their false and malicious posts in Facebook. False and malicious posts in Facebook? Ewan na natin mga kababayan na kung uusad ba yan. O kung uusad man, kung mananalo ba sila. Dahil mayroon ng jurisprudence ang Korte Suprema niyan mga kababayan na hindi dapat balat sibuyas ang mga politician. Kahit pa nga daw mga kababayan, tawagin mong kurakot. Kung darating na sa korte, hindi ka papanigan ng korte. May karapatan mga kababayan kahit walang ebidensya yung tao na tawagin ka kurap kapag ikaw ay halal na opisyal ng gobyerno. Yan ang jurisprudence mga kababayan. Yung mayroon ng previous ruling ang Korte Suprema. Sige, tuloy mo yan. Pananakot lang naman lahat dito mga kababayan Dahil nasasaktan. Where they accused Governor Gwen Garcia of being corrupt, abusive, for being an extortionist. Extort daw si Governor Garcia ng 10 billion pesos. Sino ang nag-aakusan yan? Hindi na natin nasubaybayan si Dean Chase lately mga kababayan tungkol kay Gwen Garcia. Pero ewan na natin kung sinabi ba yan ni Dean Chase? 10 billion? Ewan lang natin din ha. For being a traitor of Cebu. So kung tawagin traitor, kakasuhan mo pala. Karapatan naman nila niya magkaso mga kababayan, pero sa tingin natin basura. Kung ganyan lang ang kanilang basehan, traitor, tinawag lang na traidor. Aksaya lang yan sa judicial time mga kababayan. Ibabasura din yan ng korte. Kung talagang patas lang ang korte ngayon ha. Alam naman natin ang galawan ng korte din ngayon mga kababayan DOJ under Boying Rimulya. For issuing a cease and desist order sa mining companies because her son is interested to take over. All these are lies. Lahat ito ay kasinungalingan. That's why we are here, because we want to punish and hold responsible itong si Michael Dean Cano, si Dean Chase mga kababayan, yung Michael Dean Cano and Efren Umayan for violation of the anti-cybercrime law. Hindi lang sila, pati lahat ng mga nag-share pati lahat ng mga nag-share, humanda kayo. Humanda kayo. Lahat ng mga nag-share. Milyon! Paano kung milyon? Kahit na libo, kakasuhan. Itong mga fake news na to, lahat ng mga nag-comment dito. Lahat ng mga nag-comment. Wow, grabe no? Kaya nasasabi ni Dean Chase mga kababayan kung ano ang Marcos Playbook, yan daw rin ang nilalaro ni Gwen Garcia dyan sa Cebu. Badshot yan sa mga tao. Lalo kang mababadshot yan sa mga botante Gwen Garcia. Sa mga post na to, lahat. Grabe no, lahat ng mga nag-comment. Nag-comment ba kayo? Baka isa kayo sa mga makakasuhan yan. Gumawa ng mga fake accounts. Gumagawa ng fake accounts. Hindi namin to papalagpasin. Sige ha. Sige. Paano kung may makalagpas? Baka magmumukha kayong sinungaling yan. Kasuhan nyo lahat. Lahat na nag-comment ha. Ewan na natin kung magkakasya yan sa kulungan. Hindi kayo mapapagalitan ng korte niyan na aksaya lang yan sa oras. Lahat na mag-comment kakasuhan. Itong mga attacks ninyo against Governor Gwen Garcia are personal attacks. Personal? Di ba inline yan sa kanyang trabaho yung aligasyon ng korupsyon? Personal ba yan? Okay lang sana if it has something to do
with the performance of her duties as Corruption nga ang binibintang nila, di ba? governor. Pero hindi eh. You accuse the governor Of corruption. of extorting 10 billion pesos. Oh, inline pa rin yan sa trabaho mga kababayan. Extortion dahil sila ang nasa kapangyarihan eh. Mas mabuti na rin yun mga kababayan. At kung gustuhin talaga, doon sa ombudsman, mag-counter-file kayo ng kaso dito kay Gwen Garcia sa lahat na may gusto. Dahil kung corruption ang pag-uusapan mga kababayan eh, di ba? Personal yan. You accuse the governor of being a corrupt. Personal ba yung inakusahan kang corrupt? Hindi yan personal. Inline yan sa trabaho. Personal yan. You accuse her of issuing cease and desist order because gusto niya mag-take over sa Cease and desist. Di ba ang pag-issue niyan is kontrolado din ng pagiging gobernador mo. Hindi yan personal. Inline yan sa work. companies. Personal yan. Discerning in sharing Facebook posts. O kayo, baka makakasuhan na din daw kayo mga kababayan dahil nag-share kayo sa post din Chase. Hindi validated na mga fake news. So, in order to avoid any criminal liability for Nananakot lang no mga kababayan no. Sige, kasuhan mo lahat ha. Otherwise, it's just an empty threat. violation ng anti-cybercrime law, huwag na kayong mag-share kapag hindi Wow! kayo sigurado doon sa mga accusations doon sa Alam nyo kung paano yan gagawin mga kababayan? I-share mo with the question. Magtanong ka lang, totoo ba ito o ganyan lang? Pagdating sa korte niyan, basura yan, yung mga kasong ganyan. Idaan nyo sa tanong mga kababayan dahil may karapatan kayo eh. Lalong-lalo na kung taga Cebu kayo o under kayo dyan sa personality na questionable ang ginagawa. You have the right to question. Pero just to be safe, with a question true question. Kung gusto nyo mag-share. Huwag yung statement talaga dahil alam nyo na, madaling magkakaso-kaso na naman mga kababayan. Facebook post na yan because you will be held liable also. Wow! Kawawa naman kayo. So, Kawawa naman kayo! criticism. Pero ito hindi na. Iba na to. Iba ba to? This already is an abuse ng freedom of expression. No. So anong gusto nyo? Wala na lang aangal. Oh. Na-corrupt siya. And it refers to her family. We cannot speak for his son because his son is a legitimate businessman. You know that? Sinong Hindi siya son? adult. Siya naman anak. And siya anak. yes, and tama. And pag mag-accuse ka, dapat may ebidensya ka. Para maging responsible at credible yung accusations mo. Para hindi maging liable. Hindi natin alam ng istorya dyan mga kababayan ha. Oh. Pero gayon pa man, go. Oh, sige, dalhin nyo na sa korte. Sa korte na kayo magpaliwanag. Oh. Nag-accusation, may accusation, walang ebidensya. At aabangan natin na kung anong magiging resulta nito. Dahil most likely mga kababayan, mababasura na naman ito. Pagsugod pa lang daan, dismiss, radiay kay tungod nagpalakas. Anong sabi niya? O pag umpisa pa daw mga kababayan daw, dismiss daw agad. Dahil nagpapalakas. All those three issues were dismissed based on constitutional grounds. Wow, constitutional grounds. Denial of due process. Sino ba yan? We even told God, sigurado ka, God, gusto mo tuluyan natin to sila, kasuhan natin. Tuluyan natin. Matagal nang nagkakaso yan si mga kababayan, si Gwen Garcia. Yung may bad comment lang sa kanya. Gusto niyang puntahan agad-agad. Sampahan ng kaso. Balat sibuyas. Politically, you are 95% way ahead. We don't need this. Pero sabi niya, attorney, there is a line that they should not cross. They crossed the line. Sige, kasuhan mo. Anda si Ding Chase niyan mga kababayan. At madali lang naman na yan eh. Andun siya sa Amerika mga kababayan. Pwede na siyang hindi uuwi for the meantime. Hanggang presidente si Ngag-Ngag. Dahil matotrouble din siya eh. Hindi lang si Garcia ang kanyang mga kababayan binangga. Kundi pati yung amiga niya na si Admiral mga kababayan. So ano masasabi niyo dito? Post your comments below.